Okay, bukas po ay formal na po na ako naniniwala ako na may numero po 'yan, yung mga congressman. Balik na tayo rito, wala na tayong magagawa diyan, eh. Kaya kay Senator Bato, cool ka lang diyan kung saan ka man ngayon, suportado. Ano man ang hakbang mo, Senator Bato, suportado ka namin. Nakita mo, mahihirapan dun. Pero ngayon po mukhang may pag-asa na tayo kasi iba na 'to, eh, iba na po yung magpapasya, hindi na po yung mga judge na iba-iba pong judge yan, eh. Iba na po ngayon dahil, sa ICC, balik tayo sa ICC. Iba na po ngayon yung mga judges, hindi na po tayo pre-trial, 'di ba? Iba po yung mga judges sa pre-trial, yan po yung sa pre-trial yung ano, yung nagiging lalaki yung boses. Tapos dun naman po sa appeals, iba rin po judges, iba na rin po rito judges. So baka may pag-asa po tayo rito. Eto po ang, bago, Duterte's health deteriorating in ICC detention, sabi po ng mga defense lawyer. Okay, unlike po dati, ngayon po pala dahil sa matanda na nga po si Tatay Digong, hindi nire-review po tuwing, ilang ano 'no, ilang buwan, 3 buwan yata, ire-review na naman yung, kalagayan po ni Tatay Digong. Kaya baka po eto po ang way ni Tatay Digong para siya ay maano 'no, makalaya. Okey na po yun kahit hindi na po muna makabalik sa Pilipinas. Kasi isa po yun sa mga kaya ayaw siyang palayain baka bumalik sa Pilipinas o magtago. Okey na po siya riyan, diyan sa ano, sa Netherlands. Diyan na lang po siya maglagi, puwede na po 'yan. Lawyers for former President Rodrigo Duterte told International Criminal Court that his health has significantly deteriorated in detention, citing repeated false memory lapses and continuous video surveillance due to the risk of collapse. O dahil wala po si Tatay Digong kasama dun kada oras, binibidyo na lang po siya at maraming beses na po na may video kaya ipapa-review po nila yung mga CCTV para po dito sa trial chamber. Ibang mga judge na 'to, baka may pag-asa tayo rito. 'Pag nakita po nila nahuhulog na basta si Tatay Digong at wala na pong balance. Minsan po 'pag kinakausap iba-iba na raw po, 'yan oh, mental lapse. Huwag niyo ng kontrahin. Sasabihin niyo na naman sabi ni VP Sara. Alam niyo po, ayaw ayaw na kasi ni VP Sara na poproblemahin yung mga anak. Hindi na po nila pinapoproblema. Si Tatay Digong gusto nila kuwentuhan lang ng mga masasaya. Hindi na po sila nag-uusap ng mabibigat dun. Mga pabati na lang. Si Tatay Digong din gano'n. Kinukumusta niya lang yung kanyang mga girlfriend, kung okey pa ba. Kaya hindi rin po sila mga doktor, 'di ba? Hindi rin naman mga doktor yang mga, magkakapatid na Duterte. Kaya panapanahon po, ngayon may video footage na po, nag-file na po yung, defense, bago na po, eh. Hindi na po si Kaufman, pero hindi pa po pinapangalanan, isa rin daw pong veterano. Sana kumbaga alam niyo po, 'wag niyo na po sisihin si Kaufman, 'wag niyo na pong intrigahin. Ginawa po ni Kaufman, nakita po natin kung gaano kagaling yung depensa ni Kaufman, wala lang talaga. Talagang ang sabit na itong, ICC na talaga. Hindi mo rin naman masisisi ang ICC kasi dalawa lang po ang existing na trial ngayon sa ICC, dalawa lang po. Yung kay Tatay Digong tsaka hindi ko po alam kung sino isa. Okay, ayon po dito sa nag-file po sila kaya sasabihin niyo nag-file na naman, opo,
file po ng file kasi buhay po ni Tatay Digong 'yang sinusubaybayan nila, eh. According to the filing, eto pong si Tatay Digong ay madalas madalas na pong nawawala yung kanyang balanse at maraming beses na po siya nagko-collapse. Ang kagandahan po niyan hindi na po 'yan babatay sa mga obserbasyon lang. Mayroon na pong mga video mula dun sa pasilidad na ang sinasabi nitong mga abogado na 'to. Okay. The defense also said the ICC registrar extended Duterte's health-related cell monitoring 3 times in recent weeks. So, panay-panay na rin po yung pagmo-monitor ng karamdaman ni Tatay Digong. Ang gusto lang naman ng ICC, 'wag ma-dismiss yung kaso, eh. Kaya sa tingin ko makakalaya po si Tatay Digong through yung dahil po sa kanyang sakit at katandaan. Pero tuloy pa rin ang trial, yun ang importante sa ICC. 'Wag ma-dismiss yung kaso. Kaya tuloy ang trial pero wala sa kulungan si Tatay Digong. Nariyan siya sana sa Netherlands na lang, 'di ba? Dadalawin na lang siya ng mga Pilipino, puwede na siya magkaroon ng nurse o doktor na babantay sa kanya araw-araw. Okay. The officer described Duterte as an elderly detainee with an increased risk of falling due to his age. Falling na literal 'to, yung bumabagsak. And multiple chronic medical condition. Biruin niyo 81 years old, nakita po namin 'yan. Ako aktuwal nakikita ko 'yan si Tatay Digong sa stage. Inaalalayan po 'yan, sangkatutak po nag-aalalay. Ngayon walang walang umaalalay sa kanya. Papaano nga 'yan, talagang babagsak at babagsak na lang 'yan. Dalaw lang ang puwede, wala pong, nakatutok sa kanya 24 oras na mga nurse o doktor. Okay, kaya mabuti na rin po 'yan. Mabuti hindi dahil sa yung kalusugan niya, mabuti dahil nakikita ng mga judge, mga sutil kasi yung naunang judge yung pre-trial, eh. Sabagay trabaho kasi nila 'wag ma-dismiss. Ang pre-trial kasi idi-dismiss niya yung kaso, wala na silang, trial, wala na silang, Rodrigo Duterte. 'Pag wala na si Digong diyan sa ICC, hindi na makakakolekta ng mga abulo 'yan kasi sino bang nililitis niyo, wala naman kayong nililitis. Eto pa po, sabi pa po ng mga lawyer, a clinical note, ano 'to, doktor po 'to. A clinical note dated March 24, 2026 stated that Duterte does not know today's date and guesses July or September for the month. Adding this forgetfulness becomes apparent during conversation. So madalas na pong, makalimot si Tatay Digong. So ang depensa po ngayon ng mga abogado ni Tatay Digong, ito po ay prima facie change in circumstances that could justify reconsideration of Duterte's continued detention under Article 58 1B of Rome Statute. Okay, bagamat tuloy na po sa trial, mukhang mas maganda nga po na tuloy na sa trial kasi, hindi na po kakaba-kaba yung ICC na hindi na nila makikita si Digong. Ngayon po, tuloy ang trial, pero si Tatay Digong po ay dapat niyo ng palayain para po may magbantay na sa kanya 24 oras. Kahit na hindi na muna pumunta sa Pilipinas kasi yan po ang pinaglalaban nila, eh. Baka tumakas papunta ng Pilipinas.